Magandang gabi, Pilipinas! Bayan hinatira ng iba't ibang tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga residente sa Obando, Bulacan. 55 estudyante sa 11 barangay sa Obando ang binigyan ni Pangulong Marcos Jr. ng tigda 20,000 pisong scholarship. Samantala, nakatanggap naman ng tulong pinansyal ang bawat barangay sa Obando na magagamit sa pinakakinakailangan na gamit o proyekto sa kanilang lugar. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Sa panghihiram ng laptop sa kanyang mga kaibigan, iginagapang ng fourth-year college student na si Yuki ang kanyang mga project at assignment. Sa liit kasi ng kanyang kita sa pag-tutor at pagtatrabaho sa patahian, kulang pa rin ang kanyang pantustos sa pag-aaral. Kaya labis ang tuwa ni Yuki nang makatanggap ng 20,000 pisong scholarship mula sa bawat bayan makikinabang program na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Obando, Bulacan. Bala ko po kasi is makabili ng kahit paano laptop and printer po since mag-internship, mga demo teaching po na malaking tulong sa akin para hindi maging mahirap yung paggawa ng mga visual aids since early child education po. Sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program, 55 estudyante sa 11 barangay sa Obando, Bulacan ang binigyan ni Pangulong Marcos ng tig 20,000 pisong scholarship. Sana mapakinabangan ninyo na mabuti ito. Ito'y biyaya na binibigay sa inyo para kayo ay magtapos. Nakatanggap naman ng tig 100,000 pisong tulong pinansyal ang bawat barangay sa Obando na magagamit sa pinakakinakailangang proyekto sa kanilang lugar. Service vehicle po ang aming hihilingin doon dahil napaka-importante po sa barangay namin na magkaroon ng ganun. Kailangan din po namin yun ng serbisyo para sa aming kababaryo, halimbawa may emergency. May tatakbo po namin sa malalapit na hospital. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyong maibababa natin sa mga tao. namahagi rin ng tig 10 kilong bigas ang Pangulo sa Obando sa 2,000 benepisyaryo. Sabi ko, bigyan natin ng rice subsidy lahat ng nangangailangan sa bawat bayan. Personal din kinamusta ni Pangulong Marcos ang mga residente sa Obando na naapektuhan ng sunog sa lumang sanitary landfill sa Navotas. Matatanda ang tumagal ng ilang linggo ang pag-apula sa apoy sa naturang landfill. Umabot pa ang mapanganib na usok sa iba't ibang lugar kabilang nasa Obando. Sinikap-an niya ng pamahalaan na mapigilan ang apoy sa pamamagitan ng pagtatakip ng basang lupa. Pinatitingnan ng Pangulo ang kabuuan ng sitwasyon sa lumang sanitary landfill at siniguro na hindi na maulit ang trahedya. Mula ngayon, talagang mabantayan na natin yung mga ganyang klase. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na mauulit. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.